Filipinos perceive women in this modern society. Isang nilabas na reporting sa tayo sa may pinakamataas na gender Sa Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na gender equality score at base sa 2023 report ng World Economic Forum. The world declare human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Women are not even accepted as human. They are treated with injustice and inequality. responsibility to make this world a better place. Equality is crucial in achieving a sustainable future. The Philippines is one of the most gender-equal countries in the world. Right now, we have the chance to be heard. My name is Florenda Calugdan, punong barangay ng Bunliw, Torrejos, Marinduque. Before kasi ako ay bago maging official ng barangay, ako ay volunteer BHW na. And doon, nakita ko na parang mas nang dumating ang kalahi dito sa aming barangay sa bayan ng Torrejos. At napasama kami doon sa mga training ng kalahi. Parang mas lumakas yung pagiging volunteer ko nung natutunan ko yung tungkol doon sa mga training na ibinigay ng kalahi. So talagang siya ay kahit anong gawin ko ngayon, sabi ko nga wala akong inapili na tao pagdating sa pagtulong. Kasi ang alam ko, ang pagiging volunteer kasi yan, yun ay gusto mo, nasa loob mo yan eh. Hindi mo kailangan pilitin. Kaya nga voluntaryo, di ba? Ako po si Ginang Ioprosina Peña Flor Almonte ng Barangay Bunliw. Ang naging inspirasyon ko po para maipagpatuloy ang aking gawain bilang volunteer ay yung magandang ugnayan ko sa aking mga kabarangay, yung magandang pakikitungo, yung magandang pakikisama at yung aming ugnayan sa lahat. Siguro naman po sa bilang namumuno sa barangay, sa mga marami ng damaang panahon ay nakatulong po ako dito sa aming barangay. Sana naman po ay naging inspirasyon din ako ng aking mga kabarangay sa aking mga nagawa dito sa Barangay Bunliw. Bilang po sa aking pagka-volunteer ko, natutugunan ko po yung mga pangangailangan ng aming mamamayan sa magandang pakikisama, sa magandang ugnayan sa kanila para lalo nang mapaayos ang takbo ng barangay. Ako po si Virginia Recalde ng Bunliw. Ako po ay isa sa naging volunteer ng Kalahi Seeds dito sa aming barangay. Noong po ako nag-aaral pa dito at saka ako nag-aaral ng aking mga anak. Ang bakod po namin ay kawayan at kahoy. 2 beses sa taon kami nagabakod na napakaabala sa mga magulang. May nabili pa lang mga pako, nag-aambagalan ang mga magulang. Ako po si Remigio Florido, Barangay Captain ng Barangay Pakaskasan, Torrejos, Marinduque. Naging volunteer po ng Kalahi since noong kauna-unahang pagdating ng Kalahi, 2018 Wari. Patuloy pa rin ang pagiging volunteer namin sapagkat nakikita namin na maganda yung kinakalabasan ng mga project kasi kapag volunteer at saka community ang gumawa, talagang kapag possible na po yung project ay inaalagaan at sama-samang iniingatan sapagkat alam namin na malaki ang pag community ang naghirap, talagang sila ay pilit na inaalagaan yung project po. Ngayong kapitanan ako, paano ko napagpatuloy yung pagiging volunteer? Siguro likas na sa akin dahil matagal na akong volunteer ng hindi lamang sa Kalahi. Naging volunteer ako, BHW before, and parang nakasanayan ko na tumulong nang walang inahintay na kapalit. So, dala-dala ko na yun hanggang ngayon bilang kapitan. Nung wala pa si Kalahi Seeds, kung sino lang yung namumuno, dun lang nag-rely yung mga tao. Kung ano lang yung sabihin ng mga namumuno sa barangay, yun lang yun. Pero nung dumating si Kalahi, doon namin nalaman na kailangan din pala, may boses din pala ang community. Talaga pong mahirap ang aming lugar nung wala pa po ang Kalahi dahil lalo na po sa usapin sa tubig, kami po ay talagang kung saan-saan pa kumukuha ng tubig sa aming lugar para lamang may magamit sa aming tahanan. Ang mga hayop na kumakain ng mga halaman sa aming mga ginagawang garden. Siya rin nakakaabala sa mga magulang at tawagan ng mga guro para makapagbakod ng mga garden. Mga kambing, mga kalabaw at kabayo na laging nakaligaw dito sa palibot ng aming paaralan. Mahirap po ang lugar namin noon kasi sa transportation kasi lubak-lubak yung aming mga karsada. Nung huli, wala kaming masyadong access ng tubig. Tapos ang aming school noon ay kulang sa pasilidad. Ako po si Wendelin Peri ng Pakaskasan, Torrejos, Marinduque. Wala pa po kaming mga training na na-attendan. Yung tungkol po sa pagtatrabaho, hindi pa po namin ganun ka-alam po kung ano yung mga dapat gawin. Kung wala po pa kaming karanasan sa mga training, sa pakikisalamuha po sa mga tao, tungkol po sa mga gawain, kung ano po yung mga safety naming dapat gawin.
Nung dumating si Kalahi sa aming lugar, nandiyan na. Unang-una na nangyari yung pagbubuo ng pagpupulong. Marami kaming natutunan doon sa mga meeting na ibinibigay or mga training na ibinibigay ng Kalahi. So, yung community-driven development, nagkaroon ng boses, hindi lamang yung mga lalaki, kundi maging kababaihan pagdating sa proseso ng mga proyekto na kailangan, yung pagtugon doon sa mga pangangailangan. Kasi yan inasabi ko, sa pagpapaunlad ng barangay, hindi lang naman din kailangan ay mga lalaki talaga. Kailangan din yung katuwang ng mga babae. Parang mag-asawa lang din yan di ba? Hindi mo masasabing asawa ka kung hindi mo kasaaga pa yung iyong asawa. Diba? So, ganun din si Kalahi. Kumbaga, itinuro nila sa amin kung paano maging mabuting volunteer at paano yung pakikisangkot na inatawag. Yun yung pinaka-importante doon Kasi ang Kalahi is, ang tinitignan nila dyan is, paano maibsan yung kahirapan. Paano matutugunan yung kahirapan doon sa iyong komunidad. So, siguro ay yung cooperation din ng mga kababaihan. Malaking bagay yun. Nakatulong po sa amin ay yung pagkakaroon ng patubig sa aming barangay, pagkakaroon ng naayos ang paaralan, ang bakod ng paaralan, nagkaroon ng mga ilaw, yung street light para sa Purok 4, Purok 5 at yung iba po ay yung Purok 6 na lagyan din at saka yung 7. Kaya po nang maglunsad ang Kalahi Seeds dito sa aming barangay, pagkatapos po ng patubig, ito po ang aming minungkahi at pinagkaisahan na i-request sa Kalahi Seeds ang pagbakod ng paaralan. Na sana po ay lahat palibot ay makapagbakod. Kaya po ito ay napakalaking utang na loob po sa namin sa Kalahi Seeds ang magkaroon kami ng konkretong bakod. Nakakatulong po ang Kalahi Seeds sa aming araw-araw na pamumuhay dahil po sa mga trainings po na aming na-attenda na kung saan po ay magagawa po namin ito sa aming pagtatrabaho, magagamit po namin kung saan alam po namin kung alin po yung dapat gawin, mga hindi dapat gawin para po sa aming pagtatrabaho, para po makatulong po sa aming gawain. Nung nagkakaroon po kami ng Kalahi, guminhawa yung gaya na lamang sa pagtransport ng aming mga produkto, naging madali. At saka hindi siya nasisira sa pag-travel papunta sa inagadalhan namin sa bagsakan namin sa baba. Tapos yung tubig namin lumapit, hindi na kami masyadong lumalayo na umigib sa mga bukal dahil nagkaroon kami ng patubig na level 2. Tapos yung mga bata naging maayos ang kalagayan sa school sapagkat naging meron na silang school na maayos na pinag-aaralan. Kailangan ay alamin din ng mga namumuno diyan. Ano ba yung priority? Kasi sino ba yung unang-unang nakakaalam ng mga pangangailangan? Di ba yung nasa komunidad natin, nasa community natin? Parang naging mas sa kanila na ang Kalahi pala. Kung hindi pa dumating ang Kalahi, hindi namin malalaman na ganun pala, na pwede pala kaming maging boses para makakuha kami ng proyekto. Hindi lamang pala kailangan kaming mag-rely dun sa sinasabi lang ng mga namumuno sa amin. Yung mga training po namin, siyempre, unang-una, natuto kami ng priority. Katulad ng mga pinagdaanan namin. Nung una, hindi namin alam kung paano palalabasin yung mga problema sa barangay. Nung nagkaroon ng Kalahi, halos inisa-isa namin yung mga priority, kung ano yung masidhing pangangailangan ng barangay sa komunidad. Sa pag-unlad ng community, siguro naman, hindi ko inabuhat yung sarili kong bangko. Pero alam ko sa sarili ko na marami akong nagagawa, in particular doon sa being kagawad, syempre doon sa mga panukala na aking inapasa, na patungkol din naman sa pagpapaunlad ng aming barangay. Sa pagiging leader ng community kasi, ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako naurong sa kahit na anong laban, sa kahit na trabaho yan, kaya na pang lalaking trabaho. Basta kaya kong gawin, gumagawa ako ng paraan na makagawa din. And siguro yun din yung nakita ng mga kabarangay ko. That's why ako yung naging kapitan ngayon. Kasi nagiging modelo pagdating dun sa mga gawaing pang barangay, na hindi lamang dapat yung lalaki yung nag-sacrifice. Kailangan ay meron ding ginagawa yung mga kababaihan. Ang akin lamang po na iambag sa ng Kalahi Seeds ay ang aking time, ang aking effort, ang aking kakayanan para sa gawaing ito, para patuloy na
masuportahan ang aming barangay sa mga proyektong galing sa Kalahi. Marami na po ang guminhawa at meron na pong napapagkunan ng tubig na malapit at yung iba po nga nakakasuot na, nakakapunta na, malapit na sa kanilang tahanan, meron nang hanggang sa kanilang banyo ay nasusuutan na rin ng hose at nalalagyan na ng tubig. Bago po ito nangyari, nagkaroon po kami ng pinakang meeting sa bayan, sa Clover Court, at nagkaroon po ng mga botohan o eleksyon kung alin ang dapat pagtibayin sa mga project na kailangan ng barangay. Ang aming pong bakod ay nakiusap namin sa mga volunteer na kami naman ay botohan nyo para ang aming bakod ng paaralan ay mai-offer sa amin, maibigay sa amin. Sa mga kaibigan namin, mga volunteer din mula sa iba't ibang barangay, kami po ay malaki ang nagawa sa akin nung Kalahi kasi unang-una na-empower yung aking kakayanan. Kumbaga bilang kapitan, natuto ako sa mga papel, lalong-lalo na sa yung mga inagawa namin sa Kalahi na maging transparent sa lahat ng bagay at equality sa bawat isa at kumbaga ay natuto rin kami na kung paano gamitin ng maayos yung mga budget na ibinababa sa amin ng Kalahi Seeds. First, 2012, ang unang ng Kalahi sa Bunliw. Ang project namin talaga na nakuha agad sa Kalahi, na-grant sa amin is yung waterworks system. So dahil sa kagustuhan ng mga tao dito na magkaroon ng maayos na patubig, talagang napakahirap dito. Talagang nadayo pa kami ng malayong lugar para sa pag-igib ng poso, sa pagtabo, minsan ay sa ilog, bagay mga panghugas-hugas lang, panligo. Nung dumating si Kalahi, talagang kahit anong hirap, anong layo at napakaganda naman ng source namin, ang mga tao talaga voluntaryo. So hindi nahirapan yung taga-Kalahi na magkuha ng mga magtatrabaho kasi voluntaryo sila talagang gumawa. Buhat mo nga po nung nagkaroon ng Kalahi talagang nung una medyo talagang hindi namin gamay yung mga pamamalakad pero nung natuto na kami halos pag nadinig namin ang Kalahi yan isa sa pinaka naging transparent na nag-implement ng mga project sa aming barangay sapagkat noon pa man ay kitang-kita naman natin na halos lahat pati ng community ay nakikialam na at nakikisalamuha at nakikilahok sa mga gawain pambarangay at doon nakita rin natin yung komunidad, ang mga mamamayan ay halos natuto at na-empower yung kanilang kakayanan para katulad ko. Kaya noong una hindi ko masyadong gamay ang mga proseso sa Kalahi pero nung mga dumaang araw at kami ay ilang beses nang napasali sa Kalahi ay gamay na namin yung mga ginagawa ng Kalahi noong paman. Nung una hindi namin masyadong gamay pero nung kami ay naturuan na at na-empower na yung mga mamamayan, halos sila naman ay alam na kahit yung mga volunteer namin ay pagdating sa Kalahi ay talagang aktibo sila na yung kanilang kaalaman ay napalawak pa nila ng napalawak. Yung iba nga naming volunteer, ang mga naging kagawad na yung iba ay katulad ko, naging kapitan na rin naman. Malaking tulong po ang Kalahi Seed sa amin po bilang sa aming pong barangay dahil ito po ay nakakapagpagawa po kami ng mga project po dahil po dito sa Kalahi Seeds na kung saan ay kailangan po ng 100% ng aming mamamayan. Ibinoto, yun po ang nanalo ang aming bakod. Kaya po kami tuwan-tuwa, sabi namin salamat sa Diyos, pinagbigyan kami ng Kalahi Seeds para kami magkaroon ng bakod dito sa aming paaralan. Napakalaking katulungan po sa aming paaralan sapagkat ito po ay malaki. Hanggang doon pa po sa bantang taas doon sa dinaanan natin galing sa school, ito po ay malaking lugar. Kaya ngayon po ay libre sa mga hayop, hindi na po nadaanan. Dati po may nadaan din may wala pong bakod doon nagiba ang bakod na kawayan sa kahoy, ay wala na po ngayon. At nadaan din ay may mga nawawala ang mga gamit sa school. Kaya ngayon po, wala na pong nadaan. Safe na po ang aming paaralan na mababang paalamit sa aming barangay ng Bunliw. Mga kababaihan, isipin nyo, nakakarating ng dun sa may pulang lupa na napakalayo dito sa amin para lang dun sa source, magabuhat ng tubo. Kahit yung kalahating saks ng buhangin, sunong-sunong yan, paakit ng bundok para lang makapagdala kami ng buhangin doon, ng mga graba.
Kung ano yung kayang bitbitin ng mga babae, talagang walang inasan. Kumbaga sa amin ay yung salita na walang inasanto. Kahit pa yan ay tubo, magkakatuwang babae sa babae, paakyat ng bundok. And yung isa rin naming project, din sa yung rescue vehicle na aming nakuha din, na i-grant din sa amin. Ang laking tulong niyan kasi ilang kilometro din ang layo namin sa ospital. So yung mga emergency cases, talagang na-address agad ng sasakyan. At hindi lamang taga Bunliw, hindi lamang taga rito sa amin. Kahit sa kalapit barangay namin, inatawagan din kami pagka talagang kailangang ihatid yung pasyente sa ospital. So talagang malaki yung pakinabang, kumbaga malaki yung naitulong sa amin, lalo na kung emergency cases. At talagang yung rescue ang aming, ang aming ginagamit. Yan din naman yung kauna-unahang sasakyan ng aming barangay, yung rescue. So malaking tulong siya. Hindi lamang sa Bunliw, hindi lamang sa kalapit barangay, kundi yung mga commuters natin na na-aksidente, yan, natutulungan din. Pag nadadaanan ng aming driver, galing halimbawa kami sa paghatid sa ospital, may na-aksidente, ihahatid pa rin yun. So malaking tulong siya. At nung nagkaroon na po ng Kalahi Seeds, naka-attend na po kami ng mga training, naturuan na po kami kung paano po yung aming mga dapat na gawin. Nagkaroon po kami ng mga ideya tungkol po sa mga trabaho, tungkol sa mga gawain na hindi lang po sa aming barangay po namin maibahagi, kundi sa iba pa pong mga kasama namin. Pagdating sa kasarian, para maging isang mabuting leader ka, hindi naman natin tinitignan dyan kung lalaki o babae ka eh. Kung ano yung kaya mong gawin. Kasi naniniwala naman ako na ang kayang gawin ng mga kalalakihan, ngayon, kaya na rin gawin ng mga babae. Hindi na kasi tayo yung mga tipo ng babae na nakabox lang. Nagiging aware na rin tayo sa nangyayari sa ating paligid. Dati, dito sa amin, pag sinabing police or kung ano man, pang-trabahong lalaki lang yan. Pero ngayon, hindi na ganun yung pagkilala at namin pagdating sa gender. Bilang babae, hindi po naging sagabal para sa akin yung ako ay babae para makatugon sa pangangailangan ng kalahian sa barangay. Bilang babae, ako po ay napakalaki ng naging papel. Dahil kami po ay tulong-tulong sa paggawa nito, naghakot kami ng mga semento, nag-usong-usong kami sa mga buhangin para maisagawa. Dahil karalasan po ay mga babae talaga ang tatawag dito sa paaralan at mag-meeting, mag-trabaho. Yun po ang aming bahagi sa paggawa nito. Dahil talaga napakalaking utang na loob sa amin ang aming ginawa. Dahil alam ko po naman na kahit babae kami, marami din naman kaming kayang gawin na nagawa ng lalaki. Para po sa akin, hindi po naging hadlang na ako ay babae para sa gawain ng kalahi, lalo na sa proyekto ng tubig. Dahil marami pong mga mabibigat na bagay na dapat gampanan, dapat nating gawin at pagtulong-tulungan, lalo na ang pagbubuhat ng buhangin, pagbubuhat ng tubo, dahil napakalayo po ng area ng aming patubig. Kaya ito po ay hindi naging hadlang sa akin bilang isang babae, sapagkat alam ko po naman na ako ay may kakayanang gumawa nito. At para sa aking mga kasamahan, sana po ay patuloy nating suportahan at ating mahalin ang ating proyekto para sa patubig, at ito'y kailangan ng ating mamamayan. Yung mga babae po natin dati ay mahiyain, nasa bahay lang, kumbaga nagakumpuni lang sa kanila, nag-aalaga ng mga bata. Noong nagkaroon po ng kalahi ay natuto silang makisalamuha sa mga tao, naging aktibo. Bukod pa ron naging kumbaga na tumulong at nagatrabaho na rin po sila. Kumbaga ay parehas na silang naghahanap buhay buhat nung binigyan ng opportunity po yung mga babae na maging equal ang kakayanan sa ating mga kalalakihan. Ang mga kababaihan po kasi dito ay mulat na sa pag nasabihan ang kalahi ay talagang alam na nila ang meaning na talagang kung saan talagang ikinukuha yung equality ng mga kababaihan. Sapagkat noon pa man po, dati-dati ay parang hindi masyado silang nakikihalubilo sa barangay, lalo na sa mga gawain. Nung nagkaroon po ng kalahi ay talagang kumbaga ay naging aktibo sila at nahikayat natin na sila ay makiisa ng husto sa ating barangay para sa mga project at pangangailangan ng ating barangay. Yung po yung mga kababaihan dito. Dito sa amin kasi, sa mga kababaihan namin dito, marami dito yung mga, sa project muna na plano ko, as ako na ngayon yung kapitan.
sa mga kababaihan, yung magtatag kami ng isang samahan ng mga kababaihan. Kasi dito, kasi ina-protection na namin yung sa BAUSI, violence against women. So dapat ay maging aware yung mga babae when it comes dun sa mga pang-aabuso. And katulad ng sa Kalahi, lagi ko nga ning inasabi na kung ano man yung kakayahan ng mga kababaihan, kailangan ay maipakita natin yun. Maipakita natin sa ibang tao yung kakayahan ng mga kababaihan na kayang gawin para maging katuwang natin sila sa pagpapaunlad ng pamayanan. Kumbaga parang inaano namin yung pagkakaroon ng yung bayanihan. Gusto namin ibalik yun yung bayanihan. Yung maging involved ang lahat. Pag may mga patawag na meeting, kailangan lahat sila dumalo para at least alam na nila kung ano pa yung pupwedeng gawin. And mula din sa kanila ay makakuha din kami ng idea. Yun yung aming gustong gawin ngayon na lahat ay maging involved. Nang dumating kasi si Kalahi, ang mga dito parang wala lang. Pero nung dumating si Kalahi, yun nga nasabi ko na kanina pa, naging aware, yung awareness ng mga tao para maging katuwang ng barangay para sa pagpapaunlad nito. So napakalaking tulong na yung Kalahi ang mismo ang nagturo, ang naging dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay nakikisangkot sa mga gawaing pangkaunlaran ng aming barangay. So talagang ipinagpapasalamat namin yon way back 2011, yung training yata ng community-driven development. Doon ay talagang, ako mismo sa sarili ko parang ako'y nabuhusan ng yung pagtingin, umpisa doon sa pagtingin ko doon sa asawa ko na walang trabaho hanggang dito sa pagiging isang public servant. Nakita ko talaga yung malaking pagbabago mula nung ako'y dumalo ng training. Yun yung ginawa kong patotoo before. Talagang halos ay para akong sabi ko nga doon, para akong binagsakan ng langit. Na hindi pala tama. Hindi dahil ikaw yung babae na ikaw yung may trabaho, ganun mo tatratuhin yung iyong asawa. Pero dahil yung asawa mo ay nagatrabaho, dapat pala tulungan lang Nandun yung tulungan nung bawat isa. So yun, malaking impact at yun yung hindi ko malilimutan sa Kalahi, yung natutunan ko sa training ng community. Para po sa akin bilang babae, hindi po hadlang yung gawain sa barangay, lalo na sa gawaing pagbubuhat ng mga gamit na kailangan para sa pagkakaroon ng tubig dito sa amin barangay at maibigay po nila yung aming mga mas marami pang kailangan. At dahil po sa Kalahi Seeds, eto po kami ngayon at nagkaroon po kami ng trabaho at para po sa aming karagdagang gastusin at hindi lang po sa amin pong pansariling ang pangangailangan, kundi po para din po sa amin pong pangkalahatan po naming pangangailangan dito sa aming barangay. Isa pang project na nakuha namin, yung fencing ng Bunliw Elementary School na halos, ang laking area niyan. Ang laking area niya na dati, ang mga hayop dyan ay labas-masok, lalo na pag walang pasok. Nandyan yung mga hayop na nagligaw, inasira yung mga pananim, and then nagiging daanan siya ng mga taong, ibig sabihin na yung taong, yung mga sa labas, yung mga hindi nag-aaral doon, nagiging daanan yung eskwelahan. Pero nung magkaroon siya ng bakod, yung safety, yung kaligtasan ng eskwelahan ay maganda yung nangyari sa amin. And at the same time, yung solar din, nakakuha din kami ng solar sa Kalahi. So yung mga madidilim na lugar sa amin, papunta dyan sa ibaba, nalagyan ng ilaw. Lumiwanag, kumbaga, hindi na nakakatakot siyang daanan kasi medyo bukid ng konti, hindi mo maiwasan, may ahas, ganyan. So malaking tulong yung solar sa amin. Lahat naman na naging project ng Kalahi. Malaki ang impact nun sa mamamayan ng Bunliw. Masasabi ko lamang po sa aking mga kasama at kababaihan na pagpatuloy ninyo yung inyong pagtugon sa ating mamamayan para sa kaunlaran ng ating barangay. Hindi hadlang na maging babae para makatugon sa pangangailangan ng ating barangay. Patuloy pa rin naming hinihikayat yung mga babae sapagkat alam naman natin na ang kababaihan ay may kakayanan din naman para maipakita nila kung ano yung kanilang pwedeng gawin pa sa mga susunod na panahon. Kaya maraming salamat po sa Kalahi Seeds na aming pinagkakautangan ng loob dahil napakaganda na po ng paligid ng aming paaralan. Pati mga bata ay safe, hindi nakakapayan sa mga
linang, sa mga pangakitang kahoy, dahil hindi sila makadaan dahil mataas yung aming pader. Kaya yun po ay napakalaking salamat sa Diyos at ginabayan kami ng Kalahi Seeds na magkaroon ng magandang bakod, konkretong bakod. Ang Kalahi Seeds po ay malaking bagay po para sa amin at mas marami pa pong mga proyekto ang kailangan po namin at kailangan po namin ng Kalahi Seeds para sa gayon ay makatulong po para po sa pagpapaunlad po ng aming... Ang proyekto po ng Kalahi dito sa aming barangay ay tapos na, kaya tayong lahat ay patuloy-tuloy na magkaisa para sa ikabubuti nito at ating ayusin, ating mahalin, ating pagsumikapan na hindi masira ang mga gamit na nadala na natin sa bundok para matapos ng ating proyekto, para ating itong patuloy na magamit lalo na sa kaibabaan ng ating barangay, at yun ay tayong lahat, tayong mga mamamayan at bilang kababaihan ay tayo ang magmalasakit para sa susunod pang mga henerasyon ay ito'y mapakinabangan pa ng ating mga inapo para sa kanila at para sa lahat. Masasabi ko po sa Kalahi, isa sa pinakamagandang programa na nangyari dito sa amin na dumating sa aming barangay, sa aming probinsya, na kung saan nakita namin ang tunay na pagka-transparent at kumbaga ay tunay na naging kapakipakinabang ang mga project na ibinaba sa amin. At dito rin namin nakita yung bukas sa mamamayan, yung lalo na sa budget, talagang ipinakapakita na walang nangyayaring korupsyon sa atin sa Kalahi. At kami po ay nagpapasalamat sa Kalahi Seeds sapagkat malaki ang naging tulong sa amin ng mga proyektong ibinaba sa amin dito sa aming barangay. Salamat sa Kalahi Seeds sapagkat ngayon ay lahat ng project namin sa aming barangay ay amin pa rin pong napapakinabangan. On behalf of Barangay Bunliw, ako ay nagpapasalamat sa Kalahi Seeds. Dati yan ay Kalahi NCDDP. So dahil ngayon ay gusto kong samantalahin yung pagkakataon na pasalamatan ang Kalahi na dumating siya dito sa aming barangay sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Yung mga project na hindi na imposibleng maibigay ng aming barangay ay nabigyan ng pansin. Thank you. Thank you so much. Sana'y maulit